Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapalarista. Yan, welcome po sa ating YouTube channel ha. Pag-usapan natin etong si Senator Trillanes at saka etong si Bongo, kasi kung titingnan mo itsura ni Bongo, stress na kay Trillanes. Ha? Talagang hindi may pagkakaila na yung stress, yung itsura ni Bongo ngayon, halatang laging kulang sa tulog sa stress. Kung maalala natin, etong si Senator Bongo, ha? Kung makikita natin ngayon, talagang nagpapakitang gilas, ha? Partida, katatapos lang ng eleksyon niya, ha? Katatapos lang ng eleksyon, di ba? Number 1 siya. Pero imbis na magpahinga, panay pa rin ang ikot, ha? At hindi lang basta ikot, panay ang papansin sa social media. Panay ang panay pakain ng lugaw. Panay bigay ng ayuda. Kahit pagkain ng ice candy sa harapan ng mahihirap, ginagawa na. Baka gustong labanan si BP Sara. Di ba, sa tingin nyo? Baka gusto niyang labanan si BP Sara sa 2028. Kaya panay ang papansin. Di ba? Pansinin nyo. Kaya dahil dyan, etong magaling at mahusay na si Senator Trillanes, binigyan siya ng regalo. Ha? Binigyan siya ng magandang regalo, hindi pa niya birthday, ha? Etong matalino, magaling, matapang, at mahusay na senador na si Trillanes, hindi pinapatahimik etong si Bongo. Ha? Binigyan niya ngayon ng stress etong si Bongo. Kung matatandaan natin, ha? 'Di ba? Nagsampa ng kaso etong si Trillanes dito kay Bongo. Ngayon, ang sabi ng mga Pilipino, dapat idemanda ni Bongo si Trillanes. Kung naninira si Trillanes, dapat sampahan niya ng kaso. Kung gumagawa si Trillanes ng mga kwento, dapat kasuhan niya. 'Di ba? Kaso pag totoo, tatahimik lang. 'Di ba? Kasi ganoon naman dapat talaga mga kababayan, 'di ba? Kapag yung kapitbahay mo, halimbawa, ginawan ka ng chismis, syempre ipapabarangay mo 'yan. Halimbawa, ginawan ka ng kwento, sinabi magnanakaw ka, ikakasuhan mo 'yan. Ganoon talaga dapat. Ganoon dapat ang ginagawa ni Bongo. Kung ano-ano nang pinagsasampa ni Trillanes na kaso dito kay Bongo. 'Di ba? Sasabi, dami-dami raw kinulimbat na pera. Bilyon-bilyon daw ang kinulimbat na pera ni Senator Bongo. Dapat kasuhan ni Bongo etong si Trillanes. Kaso bakit hindi niya kinakasuhan? Baka totoo. Sa tingin nyo, bakit kaya hindi kinakasuhan ni Bongo etong si Trillanes? Dahil ba totoo? B, dahil ba may katotohanan? C, all of the above? At D, tama ang lahat. Di ba? Kasi kung titingnan natin sa ordinaryong buhay ng Pilipino, kapag ginawan ka ng kwento, kakasuhan ka agad yan. Kasi syempre, lahat tayo ayaw masira. Kahit ako, pag sinabihan ako, marami ka nang ninakaw. Siyempre, anak na katuray, kaso agad aabutin sa akin nun. Pero bakit hindi niya makasuhan si Trillanes? Diba? Ano kaya ang dahilan? Ba't hindi niya makasuhan? Takot kaya siya? Ha? Nag-aalangan kaya siya? O baka, pag kinasuhan niya, mapabilis ang hatol sa kanya? Siyempre, di ba? Pag kinasuhan niya si Trillanes, dyan talaga magkakalabasan na ng mga ebidensya. Dapat patunayan niya, maglabas si Bongo ng ebidensya na hindi totoo yung mga sinabi ni Trillanes, di ba? O pag kinasuhan niya si Trillanes, kaso syempre, malay natin, ayaw niyang kasuhan kasi ayaw niyang mapabilis yung hatol. Malay lang natin, malay lang, sabi ko, malay lang. Di ba? Kasi yan yung nakikita ng mga kababayan natin. Parang si Duterte. Diba? Para si Duterte na nabubulok na ngayon sa kulungan. Diba? Bakit hindi niya pinakulong si Trillanes nung panahon niya? Bakit hindi niya kinasuhan nung panahon niya? Bakit hindi niya hinanapan
ng bulilyaso etong si Trillanes para nakulong ng panahon ni Duterte. O ang resulta, si Duterte ang nakulong. O, di ba? Isipin mo, presidente ka. Ha? Presidente ka. Ha? Ginagago ka kung paninira yung ginawa ni Trillanes dati. Isipin mo, presidente si Digong, ginagago lang ni Trillanes kung talagang naninira lang. Okay lang kay Digong yun. O, isipin nyo mabuti. Si Digong ang presidente, ha? Tapos si Trillanes, kung ano-ano mga binibintang niya kay Digong. Eh, ba't hindi kinasuhan ni Digong? O, kasi nga, baka nga totoo. O, resulta? Ano resulta? Ayun, nabubulok sa kulungan. ang hirap kasi dito, ha? Ang hirap dito sa bansa natin, ha? Sa bansa natin. Kapag sinabihan ka ng nagnakaw, kapag sinabihan kang may ninakaw ka, tatahimik ka lang. Kapag sinabing mandarambong ka, hindi ka lang iimik. Kapag sinabing marami kang kinulunbat na pera, tutulong ka lang para magmukha kang bayani. Oh, ngayon, etong si Trillanes talaga, ang tinik, ha? Ang tinik sa lalamunan ni Digong. Ang tinik sa lalamunan ni Bongo. At ang tinik sa lalamunan ni VP Sara. Etong si Senator Trillanes. Kaya, hindi natin masisi, ha? Hindi natin masisi yung mga kababayan natin kung bumilib dito kay Senator Trillanes. Kasi syempre, di ba? Matapang, magaling, mahusay, matalino, may paninindigan, hindi gaya ni Digong, nakakulong. Oh, diyan pa lang makikita natin na kung titingnan natin, pagbabasihan natin yung mga pangyayari, si Trillanes dito ang credible. Si Trillanes dito yung nagsasabi ng totoo. At si Trillanes dito ang talagang nasa tama. Kasi si Bongo, takot. Diba? Takot. Bakit takot? Kasi nga, baka maglabasan ang katotohanan. Yun lang yun. Kayo naman, oh. Diba? Sasabihin dyan ng mga fans ni Bongo. Hindi niya papatulan si Trillanes kasi hindi yan magka-level. Hindi niya papatulan si Trillanes kasi may trililing yan. Hindi niya papatulan si Trillanes kasi nga sira ulo yan si Trillanes. So magpapakulong na lang si Bongo gaya ni Digong. Ay, nako, mga tanga kayo, mga tanga. Inom nga muna tayo. Init, ha? Di ba? Isipin nyo na lang. Oh, ayaw patulan ni Bongo kahit mapapakulong na siya, ayaw pa rin patulan. Oh, isipin nyo. Oh. Di ba? Kung ako, ginanyan ako ni Trillanes, sinabihan ako magnanakaw, ay anak na katuray, didimanda ko yan. Papakulong ko yan, di ba? Papakulong ko nga kasi hindi totoo. Wala akong ninakaw tapos sasabihin niya magnanakaw ako. Papakulong ko yan. Eh, ba't hindi maipakulong ni Bongo? Ba't hindi makasuhan ni Bongo? Eh, baka totoo. Di ba? Si Bongo lang makakasagot dyan. Bakit ayaw niyang patulan si Trillanes? Bakit ayaw niyang kasuhan si Trillanes? Kahit binabalahura sa ni Trillanes, eh, pinapalampas niya lang. Takot ba siya kay Trillanes? Takot? O ayaw lang niyang makulong ng maaga? Pero, sa sinampang kaso ni Trillanes dito kay Bongo, dyan talaga yan malalaman. Malamang, kundi December, January, magkakaroon na ng litis-litis ang kinaso niya. Isinampan niyang kaso ni Trillanes kay Bongo. At yan ang aabangan natin. Patay yung tawag dyan. Pangarap ni Bongo na mag-vice president o mag-presidente, bulilyaso rito kay Trillanes. Diba? Kasi hindi naman may tatanggi. Talagang kung titingnan natin yung galawan ni Bongo ngayon, tatakbong presidente yan o vice president. Diba? Kasi tingnan mo, katatapos lang ng election, panay pa rin papansin sa social media. Hanggang kumain na siya ng ice candy sa harapan ng mahihirap. Oh, malamang talaga tatakbo yan, huwag tayo maglukuhan. Ha? Pero hanggat nandiyan si Trillanes, hindi yan makakapag-concentrate. So mga kabibe, mga kapalarista, wag natin patagalin at medyo may gagawin pa tayo, mag-aagahan pa tayong lahat, ha?
So huwag niyo po muli kalimutan, paki-subscribe po itong YouTube channel natin at paki-share po itong video natin para marami tayong matiran ng tamang impormasyon. Salamat.